Good morning mga kamanibela. For this episode, isasama namin kayo sa biyahe papuntang Mapanueve, Zambales, ang tinaguriang New Zealand of the Philippines. Pero bago yan, ipapakita namin sa inyo ang mga hinanda namin para sa car camping natin sa Mapanueve. Para bigyan kayo ng idea kung plano nyo ring bumisita dito. Tinatanong ako, saan daw lalabas si Alfred dahil bagong gising, di ba? Alas 3 ng madaling araw. Hindi ko alam kasi ganun talaga kapag ka malaking bahay ng tao. Hindi mo alam kung siya lulusot. Isipin mo yung gate niya, 3. Aga! Morning guys! Aga nyo ah! Anong oras kayo gumising? Baker 1, andito na yung president. Uy! Pabunta sa ka! Boss! Uy! 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 Manibela yan. Uy! Ay! Uy! Hindi pa umabot sa'yo. May logo, bawal yun. Logo ko to eh. O ito. Kumpanya ko yan eh. Pwede ba yan direct? Pwede naman. Unfair! Lugi ako sa inyo, kompleto yung tulog ninyo. Wala, hindi. Pagpikit ko, alas 3 na eh. Oh. Hindi ako nakatulog. Sobrang excited bro. Ganun ba? Oo. Ano ba ang niready mo? Kasi ako sa totoo lang, wala naman akong niready. Sasakyan ko lang, sarili ko, damit ko, pamalit. Okay na yun, kahit naman ako. Ayun lang. Syempre yung rig ko, hindi ako prepared, so... Uy, rig na yung tawag niya. Alam ba, di ka prepared. Di ba direct na? Medyo nag-konting research ako eh. Rig, tama. Rig, hindi read ah, rig. Yung rig, yung sinusuot dito. Yun. So, yun ang niready ko ngayon, bro. Asan na? Pakita mo nga sa amin. Nandun sa kabila eh. Tara. Tara. Puntahan niyo talaga. Siyempre. Preparation ka eh. Tara. Kape? Oy, Boss. tingin ako radyo. Boss, kape. Boss, lalabas na yung lalabas na yung presidente. Taas. Boss, bakery 1. Radyo ba? Boss, yung presidente lalabas na. Ihinto ang traffic. Kita mo naman, bro, sa atin ang kalsada. Oo nga, sa atin. Di ba? Kaya ito yung mata sa kalsada. Kamay sa radyo. Ay, ito. So, ganyan na yung outfit mo mamaya. Tuloy. May pamalit din ako doon. So magpapalit ka pa? Hindi, ganito rin. Hindi, I mean naka-short, ganyan, okay na yan. Pwede naman. Kailangan ba ng repellent doon? Malamok Hindi, ba doon? mamayang gabi pa yun. Hindi naman malamok doon. Hindi ba? Okay. Nakakumot lahat yung... So, ito na nga, mga kamanibela, nahihirapan akong mamili kung alin ba dyan yung gagamitin ko. Ikaw bro, ano ba dapat gamitin ko dyan? Ito, favorite ko to. Yun na lang. Ito, dito tayo. So, yan ang gagamitin natin. Sipin mo, nakakulambo pa, pero maporma na. Pag tinanggal natin... I-reveal natin. Reveal natin. Gagamit natin. Ayan. Pwede na ba kayong makita yung rig na gagamitin ko ngayong araw? Every time na gumigising ako, ganyan eh. Excited eh. Wala pa namang nagbago. Sige. 1, 2, 3. Here you go. Tingnan mo yung gulong niya na reserva, oh. Siyempre. Kahit reserva setup. Paano ka nakakuha ng isang piraso nito? Di ba 4 lang yan? Pagka nagpa-setup ka kasi, kailangan 5 agad yung gulong na bibili mo. Buti, pwede bumili lang isa, no? Oo. So, yan talaga yung setup. So, yung mga gamit mo, Andito na. kumusta? Ito. Parang mag-SM ka lang. Siyempre, travel light. Pag magka-camping ka, dapat travel light. Tatawa yung tigahaw ka ng ilo. Yung light man natin. Oo. Travel light. Patingin nga. Light nga. Light lang. Legit? Damit lang yan. Oo. So ito lang, ano ba naman yan? Damit ko. Damit. Ganyan, toothpaste, toothbrush. Okay. Kikay-kit. Diba parang mag-hotel lang? Yan lang. Yun lang. Yun Ito, yung gamit para ko. kay Ma'am Ella. Tulugan to, tulugan. Tulugan namin yan. Robot. Okay.
comforter, tapos yung dalawang unan sa loob. Okay. Ganun lang. So, isakay na natin to. Uy, hindi pa ako nagbaba ng gamit ko. Uy, yan pala, dami mo palang ARB. Siyempre. Kiramin mo ba yung iba? Wow. Ito, tulugan to. Ito yung bed mo. Ito yung bed ko. Ito yung upuan. Upuan. Ayan, So, ang plano ko sana talaga, dalawa lang yung dadaling ko dahil dalawa lang kami ni Ella. Oo, tama. Pero syempre, may mga kasama ka, pwede ko rin dalhin ka. Oo, tama. Ano? Oo, kasya naman eh. Saka travel light eh. Para na lang sa ibang kasama natin yung ibang mga ito. Para sa ating videographer at lightman. Para makapanood. Ganyan lang. Tada! Grabe yung rig mo, no? May eh, poso ka pa. hindi to poso. Ano ba yan? Ano to? Jack to. Jack ba yan? Panglapat yan. Kasi sa sobrang taas na, hindi mo siya kayang ihip ng ordinaryong jack. Okay. So, kailangan mo na gamitin ng special jack para mga siya. Parang panjak ng building ah. So yun lang yung dala mo. Yeah, yun lang. Okay. Okay bro, tara, labas na natin to. Tara, doon ka sa kabila. Sige. Bro, paano buksan to? Paano ibaba yung bintana? Sige, kinapit bro. Paano ibaba? Dito. Nandiyan pala. Yan, Nice. Bakit nasa gitna? Yun talaga, kasi lahat ng parts na natatanggal eh. Okay. Pati pinto. O, pinto, kaya bubong, pala. so, lahat ng control. Pang off-road talaga siya, no? Yes, pang off-road. O, di ba, gusto mo ng sticker ng manibela? Uy, pingi ako. Ayan, o. Nice. Sakto. Legit yan, manibela. Sino may gawa? Manibela? Bigay nila yan eh, hindi yan dekalidad ang gumawa. Okay. Gumagawa din ang dekalidad niya. Okay. Sige, pengi ako Oo. Thank you. Di susi pa rin siya. Oo, syempre. Alam mo ang Jeep, ang tawag, ibig sabihin ng Jeep is just essential. Parts, just enough essential parts. Just enough. So, lahat ng mga basic control sa mga sasakyan, ayun lang din yung mga nandito. Okay. Kita mo nga, mga sobrang, di ba? Kasi naka-ready siya pang lubugan eh. Hindi siya masyado naglagay talaga ng mga high-tech na mga accessories dito dahil manual lang para tama nga naman. i-repair. Oo, pati ito. So naipakita namin sa inyo yung aking sasakyan ngayong araw sa ating mga kamandibela. Ngayon naman bro, ipakita mo naman sa amin. Ano pa yun? Gagamitin ko. Oo, yung gagamitin mo. Sige. So ito nga pala yung aking rig na Montero Sport GLS SE 4x4. Ito yung first batch ng Gen 2 ng Montero, which is 3.2 liter engine. Na diesel engine. Na turbo diesel engine. Ngayon, as you can see, pinalip ko siya ng 2 inches. Nagpalit ako ng off-road tires na composer. And then, yung steel mags na nilagay ko is black track. So, yan yung ginamit ko kasi para magaan siya. Then, meron siyang snorkel. Kung sakali mang mapadaan tayo sa ilog, at least, di ba, naka-ready yung aking sasakyan. Meron tayong mga nilagay na ilaw for off-road purpose lang. Yung LED lights, rigid. Meron siya? Oh, sa ano mo? Side mirror? Nice. Tapos, LED lights na LED bar. Then, ito yung ating awning para meron tayong silungan pagka kumakain. Tapos, meron tayong rooftop tent na kung saan dyan tayo matutulog pagka gabi na. Then, meron akong recovery board. Sakali mang mabalahaw tayo sa buhanginan, ganun. Tapos, meron tayong pala. Dual purpose to, bro. Para mahukay. Yung bulong. Oo. Tapos, pagka tawag ng kalikasan, ito rin yung... Bro, so sinasabi mo, mukhang ngayon pala kinakabahan na ako
Pang ready sa balaho. Ako wala eh. Talagang sasakyan dala ko. Ikaw ang Dala ko naman eh. Dala ko naman. Sabagay, magkasama naman Oo, tayo. dala ko naman. Problema niyan pag naiwan ako. Hindi ka maiiwan. Sa ride naman natin bro, no one left behind, di ba? Oo naman. Then, dala ko yung damit ko, nilagay ko lang sa bag. Meron akong dalang insulated tumbler para pagbili tayo ng yelo mamaya, malamig lagi yung tubig ko. Dito naman sa bandang likod, yan, may dala akong toolbox. Meron din akong power station para kahit walang kuryente doon, makakapag-charge tayo ng phone and kaya nating i-power yung mga ilaw natin. Medyo nawawala na yung kaba ko. Parang dala niya yung bahay niya eh. Medyo nalilis na Totoo yung yan, totoo yan bro. Ako, a little bit worry ako para sa kaalaman ng mga kamanibela kasi first time kung pupunta doon sa Mapanuwepe, hindi pa ako nakapunta. Talaga? Never ko na-experience. Yun ang masaya yung first time, no? Sama-sama natin i-experience. So ako bilang baguhan doon sa lugar na yun, kasama ko kayo na may enjoy at may experience natin. Yung feeling ng first time na nakita natin yung lugar. Pero siya yung tour guide natin. Ako yung tour guide ninyo. Dito tayo mag-arkila ng tour guide doon. So, dito naman tayo sa likod. Dito sa likod ko, meron tayong tow hitch. So, dual purpose din yan. Pwede yung magsakay ng mga bike or pwedeng pang-recover naman pag ako naman ay nabalaw or ako yung magliligtas naman. Bro, asan yung sticker na binigay ko sa'yo? Eto, sa bulsa ko. Kabit mo na. Okay, didikit na natin. Dito yan, sa gitna, syempre. Syempre, dahil ang programa natin is manibela, so didikitan natin ng manibela sticker ang ating sasakyan. May pangalan ba tong sasakyan mo, bro? Wala. Wala. Dapat pinapakalanan mo na to. Ano lang, Monteroid. Monteroid. Okay, so pakita ko naman sa inyo yung laman ng aking sasakyan sa likod. Uy! Yan. Puno. Sabi na ko, Sabi ko na, meron magugulat. ka pala yung Jeep Rubicon dito eh. Meron ako bro, sabi ko sa'yo, kala mo ikaw lang may jeep. Mag-enjoy ako dyan, napahiram ha. By the way, ito nga pala ay Defender. Defender. Yan ay Land Rover. Uy, yayamanin bro. Yes. Alam mo, Naka sa mga BF Europe good. lang meron yan dito. Wala naman yata dito yan eh. Ako lang merong ganyan. Wow, Oo, sana all. pinaliit ko lang. Tsaka meron ka pang LED lights dito, no? Siyempre. Ay, bawal na to ngayon bro. Sobrang nakakasila sa Pang off-road lang yan. Sa bagay, pang overlanding lang. Kamukha na nandun sa So may dala akong ARB na mga folding chairs. And then, meron akong ice box. Extra tubig. So dito ko nilagay para kahit maalog-alog siya, hindi natatapon yung tubig. Then meron akong lagayan ng mineral water and hugasan ng plato. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman yan. Tapos, nilagay ko sa mga tour box para yung mga gamit. Siyempre, alam nyo naman kapag off-road, naalog-alog yung mga yan, di ba? So, para maiwasan nating magkalat. Kumalat. Yung gamit natin at pwedeng masira. So, nilagay ko sa mga tour box para organized pa rin. And then, kapag ka nagbitbit ka, nilabas mo sa sasakyan, magkakasama. So, nakita ko bro, may laman tubig eh. Meron Kasi na. kung wala laman tubig, re-refill ko sa water station ko. Oo nga pala, no? Mali nga yung diskarte ko. Dapat pala dito na ako nag-refill. Refill dito. Saka tinignan ko, walang yelo bro. Ay, kuha tayo ng yelo dun, bro. Magagawa ano ko ng yelo. Oo nga naman pala. Karkahan natin to. Sige. Para diretso na. Sige. Dito eh. Lupit mo. Karkahan mo ng yelo. Wala na sila. Kakarga natin ng yelo. Sige. Pagawa tayo ng Okay. yelo. Mukhang mahihingkayat ko si Bro Alfred kapag ka lagi kami nag-off-road. Baka bumili rin siya ng ganito kasi wala siyang laruan eh. So kapag wala kaming ginagawa, walang internet doon, walang kuryente, walang TV, walang kahit na ano na para sa entertainment, siyempre lilibangin mo yung sarili mo. Gamit ka ng ganito. Oo nga no. Nag-off-road ka eh. E di gumamit ka ng maliit na off-road, di ba? Teka. Meron kanyang paglilibangan. Meron din ako paglilibangan mamaya. Oh. Kung ikaw nasa lupain, ako nasa himpapawid. Ay, alam ko na yan. Sige. Makikita natin yan mamaya. Sige. Mamaya.
Let's go, tuloy na tayo. Ang unang destination natin is sa SM Rosales para i-meet yung mga iba pa nating kasama sa trail natin. So ang mga kasama natin is yung mga kaibigan ni Bro Alfred. Naka-SUV rin sila at sila rin yung isa sa nag-invite sa amin para mag-camping. Then ako yung nagsabi kung saan kami magka-camping. So ito nga, Mapanuepe na pili namin para maluwang yung venue, tsaka malaya kasi sa Mapanuepe and lagi na rin ako nagka-camping doon, so meron na akong idea kung anong meron doon, tsaka kung gaano kasarap mag-camping doon. And tamang tama sa panahon ngayon kasi magsa-summer, yung hindi pa masyado maulan. Yun yung mga times kasi na masarap pag-camping, hindi pa masyado maulan. Kasi pagka umuulan, medyo alam mo na, ayaw natin nababasa yung mga ibang gamit natin, lalo na yung mga folding chairs, yung tent natin. So ito yung perfect time, kaya sinamantala lang namin. Big boss ko pa yung pinakonect ko sa radyo. Bro, Rin. Ganyan ako kalupit. Yung big boss pa yung pinakonect ko sa radyo. Sandali, itinerary muna. Okay, so itinerary. Diretso na tayo ng SBMA. Pwede, breakfast na. Tapos after natin SBMA sa Castilleos, palengke tayo doon. Palengke tayo. Then after ng palengke, diretso na Mapanuepe. Dadaan tayo sa medyo mahirap. Yung medyo lang, medyo. Hindi, siya kasi yung magiging... Kaya mo yun, ha? Siya yung magiging tour guide natin for Hindi, today's naalala ko rin yung van. episode. Naalala ko rin yung kaya ng van lang. Try lang natin. Kung kaya ng van, di kaya rin lang yun. Maganda ng brigo. Oo, kaya. So, pag yung arrangement ng ride natin, sinong mauna? Ako na. Ako na, no? Tapos, the rest, bahala na kung sinong mauna. And minsan, merong mag-shoot habang sa expressway yung van natin. May radyo naman. Sige, ganun lang yung itinerary. Then, ingat tayong lahat. Basta ano lang, site ka na lang kung... Oo, ganun na lang. Dapat yun. So ngayon nandito tayo sa T-Flex. Kalalagpas lang natin ng Carmen exit. At ngayon nasa 5:34 AM na po. Ang kasama natin is dalawang Navara, isang Rubicon Jeep, at yung sa atin na Montero, at syempre yung van ng Manibela. Okay, it's 5:41 AM at medyo lumiliwanag na. Maganda ang panahon ngayon. Medyo maulap pero wala namang chance ang uulan. Ang date nga pala ng pagpunta namin dito is April 6, araw ng Sabado. Perfect na araw para mag-camping. Kasi nga kinabukasan, linggo, syempre wala mga pasok. So, Sabado ngayon, sigurado marami tayong makakasabay na mga magka-camping din doon sa Mapanuepe. Which is okay lang din kasi, di ba, marami tayong makakasabay at hindi nakakainip, di ba? So, sa Mapanuepe kasi talagang very open. Walang masyadong kabahayan. Maliban lang sa mga caretaker. Kaya kapag kami nakikita kang mga nagka-camping din, ang saya kasi, di ba? Hindi lang ikaw yung gumagawa nun. So, nakaka-inspire din, lalo na sa mga nagsiset up ng rig nila, kikita mo dun eh. So doon ka rin makakuha ng idea. Tsaka yung mga setup nila kapag nag-set up sila ng tent, yung mga awning nila, yung mga tables and chairs, yung portable kitchen, makakakuha tayo ng idea din. Yung ulam na bibilin natin ngayon is pang tinolang manok. So nagkikreate ka sa tinola?
Hindi para dapat may sabaw kasi. Okay. Kasi mainit doon, di ba? Oh, gamot sa puyat. Yung wet market. May problema. Pero di ko alam sangkap ng tinola. Tanong tayo. Hello ate. Hello. Alam mo yung sangkap Morning. ng tinola? Tinola? Para sa tinola. Ano yung mga Ricardo para sa tinola? Masustansyang gulay. Kasi mama ko. Saan po? Saan aabot ang 500 pesos? Sipin mo yun, 91 pesos lang. So meron pa akong 400 Yes. pesos. So, bibili ka ng manok na pula yung mukhang matapang. Apa. Sige. Boss, thank you ha. Thank you, boss. Thank you. So ngayon sa matotal na 450 pesos lang tayo, mga Yes, ganon. 450 pesos So, lang. meron na tayong pagkain para sa higit sa 10 katao. Yep. Meron na tayong pang sabaw, meron pa tayong pang prito. So healthy naman yung pagkain natin kasi fish and chicken. Tinola pa, di ba? May gulay pa yung tinola. At bro, ngayon ko lang nalaman, kapag namili ka pala sa public market, mas malaki ang savings. Totoo yun. Mas mura ang nabibili mo pala dito. Oo, Compared sa nabibili mo sa naka-aircon. Ang dami nung tilapia, isang dami fish. Ano lang, 100 pesos, 100 pesos, lang, no? Sa naka-aircon yun, mahal na yun. Oo. So ngayon, after namin dito sa palengke, didiretso na kami sa Lake Mapanuwepe. Yep. At doon na natin iluluto ang ating mga pinamili. Tara, let's get it on. Ako ang kanyang Chef Boy Logro. Yak, 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 yak. Abangan next Sunday dahil lahat ng ating ipinirepair ay isa-set up natin para sa ating Mapanuwepe camping experience. Excited na ba kayo? Don't miss out this episode. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manimula.